Nagsampa ng petisyon para sa temporary restraining order ang GMA7 sa Quezon City Regional Trial Court para ipatigil ang mga umeering pahayag ng ABS-CBN sa radyo at TV kaugnay ng issue sa TV ratings. Pinapatigil din ito ang pag-ere ng mga ulat kung saan binabanggit ang GMA7 na promotor umano ng dayaan at manipulasyon ng TV ratings sa Bacolod City. Ayon sa GMA7, dinoktor ng ABS-CBN ang paulit-ulit nitong ine-ereng panayam kay AGB Nielsen General Manager Maya Reforma kung saan tahasang nabanggit ni Reforma ang GMA7 bilang nasa likod ng manipulasyon ng TV rating sa Bacolod City. Para naman sa ABS-CBN, karapatan ng publiko na malaman ang katotohanan. Ang pagsasampa ng petisyon para sa TRO ng GMA7 para ipatigil ang mga report ng ABS-CBN tungkol sa pandaraya ay malinaw umanong pagtatangka para sikilin ang malayang pamamahayag ng nalabag sa saligang batas. Maninindigan ng ABS-CBN sa karapatan nitong makapagbalita at sa karapatan ng mga Pilipinong malaman ang katotohanan. Nagpakita na ng kanyang muka ang isang testigo kaugnay ng umano'y anomalya sa TV rating sa Bacolod. Wala na raw siyang takot na ibunyag ang kanyang pagkatao at idetalye ang mga pangyayari. Nagpapatrol Jing Castañeda. Nang unang tumistigo si Mark Dumago nitong Disyembre, hiniling niyang wag muna siyang ipakilala para mapangalagaan ang kanyang pamilya. Pero ngayon, hayagan na siyang lumantad. Nag-text na rin daw ang kanyang ama at sinusuportahan ang kanyang desisyon. Wala namang nagbago, wala pa rin kagatul-gatol kung sumagot si Mark. At tulad ng kanyang affidavit na isinumite sa korte, pinaninindigan niyang nirecruit siya ng isang TV network para i-monitor ang AGB Nielsen meter devices sa Bacolod. Lumantad daw siya para lumabas ang katotohanan. Naiinis kasi sinasabi nilang nagsisinungaling daw kami, hindi totoo yung sinasabi namin dito. Kaya nga, ito, lumantad na ako. Hindi nga kami empleyado ng GMA, pero nagtrabaho kami para sa GMA. Dati pa alam naman namin na i-deny kami ng GMA pag nabuko yung operation namin. Kasi ang trabaho namin sa GMA confidential eh. Kaya alam naman namin na i-deny kami ng GMA pag nangyari ito. Sabi ni Mark, Abril 2006 nang makamiting nila sa Time Out Resto Bar sa Bacolod, ang umano'y kinatuwa ng TV network na nag-recruit sa kanila. Sabi niya, ito si na manager ng Iloilo TV. Kaya kami nandito ngayon kasi may papatrabaho kami sa inyo. Basta itong tatrabahoin natin. Una, magkukuha kayo ng pulso sa area kung sino yung mas pinakamalaki sa rating na sa TV. Noong unay kinuha ang kanilang grupo bilang taga-survey ng mga nanonood ng TV. Eksperto raw sila rito dahil karamihan sa kanila ay field coordinators ng isang radio station sa Bacolod. Pero pagkatapos ng 2 buwan, iba na umano ang pinagagawa sa kanila. Tapos, nung huli, bumalik si sinabihan niya kami na maipapagawa daw sa amin na confidential na trabaho. Ang sabi naman namin, sir, ano ba yung ipapagawa mo sa amin? Sabi niya, tungkol ito sa AGB meters. Ilang beses umano nilang binalik-balikan ang AGB panel homes hanggang pumayag sa kanilang alok. Basta't i-offer lang daw namin yung 500 na na pera at saka groceries 1 buwan. Kapalit na papanoorin yung GMA na mga programa. Sabi nga sa amin ni kahit 40% yung GMA, yung 60% sa ABS. Kasi alam na naman daw nila na talo sila doon sa Bacolod, kaya 40 na lang yung dapat kuhanin na porsyento. Karamihan pumapayag daw na lumipat ng istasyon. May ilan na umaayaw. Pero ang kabilin-bilinan nila sa mga panel home na nilalapitan ay ang panatiliing sikreto ang kanilang transaksyon. Sabi namin, Manang, wag kang mag-alala, wag mo kang isumbong. Pag sinumbong mo yan sa AGB, mawawalan ka. Papanoorin lang yung mga programa ng GMA. Ganyan lang. Tapos buwan-buwan may tatanggapin sila na 500 saka groceries. 20% yung hindi tumatanggap. So may 20% Oo. Bakit daw? Kasi bakit daw binibili namin do yung karapatan nila? Ganyan. Kami nung naman, minsan nagagalit yung may-ari ng mga bahay eh. Kasi yung iba kasi diehard sa ABS-CBN eh.
Ginawa umano ito ng grupo ni Mark mula Hunyo 2006 kapalit ng 6,200 pesos na sweldo at 115 pesos na cellphone load kada buwan. May pinipirmahan umano silang voucher tuwing kukunin nila ang kanilang sweldo. Pag sinasweldohan kami ni may pinipirmahan siya sa amin si chair na may nakalagay RGMA. Pero minsan nade-delay daw ang kanilang sahod dahil sa istasyon pa sa Maynila galing ito. Sabi ni amin si daw yung may alam nito na confidential na gawain sa EGB. Yun pong pagkakasabi namin. Binanggit ba siya na mga opisyal sa Maynila? Panibasbas daw. Alam ni ginagawa namin. Umiikot din. Sabi pa ni Mark, ang pagkakasabi sa kanya ay hindi lang sa Bacolod may ganitong operasyon ang TV network. Meron din daw sa Davao, Cebu at Iloilo. Meron din ibang area at city na ginagawa ito. At tulad nung sa Iloilo, wala na raw sila problema kasi sa EGB meron silang insider na tauhan ng EGB mismo. Yon ang insider yung ginagawa, yon nagbibigay ng impormasyon sa kanila kung saan mas madali nilang mahanap yung meters na sa bahay kasi may contact sila sa loob, yung insider. Tapos ang pagkakalam namin, yung sweldo ng insider nila sa AGB, yung dodoblehin yung sweldo. Tapos araw-araw 300 na load. Tanggap na ni Mark na mayroon pa ring hindi maniniwala sa kanyang ibinunyag. Handa po ako magpaimbestiga kahit na po sa GMA pa. Ganito pa rin yung sasabihin, ulit-ulitin ko lang naman. Nananawagan si Mark sa mga miyembro ng panel homes na kanilang kinontak at ng mga tulad niya na umano'y ni-recruit para hanapin ang AGB metering panels. Panahon na raw para sila lumantad at nang mabunyag ang katotohanan ukol sa umano'y anomalya sa TV ratings. Jing Castañeda, Patrol ng Pilipino.